magamputan. Ama na mo, manakas kay tasan sa mga langit. Dalay ko ikaw, niining mga salapi nga among natigong. Kami nag-aampo kay ikaw, magapanalangin niini sa pagpadali sa imong buluhaton. Mga kamot na natunod niini, Ginoo ikaw sa madagayaon, magapanalangin kanila nga sa tanang panahon. Doon na kami kaikag sa pagsuporta o pagtabang sa inyong mga buluhaton. Salamat Ginoo, ikaw magtubag sa mga pagampo, amo kining ginatugyan, pinagi sa ngalan ni Jesus ang mga luwasan. Happy Sabbath, everyone, and welcome to our divine worship this morning. And for our first song, let us sing Worthy, Worthy is the Lamb, hymn number 133. 133. Oh, the Lord.
Salamat sa angklong presentation sa atong mga kaigsunan. Kato siya ang ilang present na kanta, I'd rather have Jesus. No? Ito siya ang message sa alamiton. Kanyata magkaigsunan sa atong intercessory prayer. Ang Diyos wala magsaad sa iyang mga katawhan nga kung mag-alagad ta kaniya bisan pa sa maminatungkod mo pag-alagad, wala siya magsaad nga dili ta nga wala tay problema. Wala siya magsaad ana. Apa nagsaad siya nga kung mag-alagad ta kaniya, anaa siya magaban ka nato ang iyang grasya dagaya nganhi ka nato. Ang Pilipos 4, Kapitulo 4, versikulo 19, atong basahon ngayon diri si Pablo, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So mga kaigsunan, dili ta mabalaka nga kung mag-alagad ta sa Ginoo, muagi kita dagya dili kita exempted sa mga problema. Apan matawag ta kaniya o siya nagasaad, ato lang i-claim ang iyang mga promises nga God will meet all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Mga kaigsunan, natay duha ka panudlanan diri. Ang usa nini ang atong mga prayer request na atong gusto ipadangag ato sa Ginoo. No, ato na siyang isulat, ibutang nato diri sa atong box. Ug ang bikas po ang atong mga halang pasalamat o ang atong mga saan po pinaagi sa atong mga salapi. Dili po nato butang sa bikas. So atong muduot sa trono sa grasya sa Dios o atong ihatag kanya ang atong mga prayer request diri sa tubang.
Dalay mo ng mga Diyos na nata sa kaitasan sa mga langit. Ginoo, nining natak na kami dool sa trono sa imong grasya. Pasiluwa kami sa among mga sala, aron among mga pag-ampo, mag-aabot diha sa imong harianong trono sa grasya. Andam kami sa pagdawat sa mga naandam na nimo nga panalangin alang sa matapsad namin. Ginoo, nining natak na aniyay mo magkaisunan, nagadala sa ilang mga hangyo, ilang ginasulat, ikaw nasayod ini tanang Ginoo sa ilang mga hangyo diha kanimo. Nagkalain-lain nga sirkumstansya, nagkalain-lain nga mga problema sa kinabuhi. Ikaw nasayod nini Ginoo sa ilang tumong, sa ilang mga kasing-kasing, mga tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Kami naman nagampo Ginoo, ikaw mga panalangin nini, magapadagaya sa imong grasya, kaluoy nga to kanila. O kaniya usab ang among mga pasalamat diya kanimo sa among mga halad, nga ikaw usab mga panalangin nini, nga kini mahimong magamit alang sa imong buluhaton. Ginoo nini mga tagna, ako nagampo sa katilubukan nga katilingban. Sa amo tastaksa na magkinabuhi, aduna kami mga palasunon. Ikaw nasayod nini, amo lamang kinigadon diyan kanimo karong matak na Ginoo. Ikaw nasayod nini tanan, na ikaw tabang sa matapsat namo, o ang imong saad nga ikaw magabubo sa imong grasya at panalangin sa matapsat namo, amo kining i-claim karon nga kabutagan. Salamat Ginoo nga ikaw pagkatubag sa among mga pag-ampo. Amo lamang kini lauman malawat pinagi sa ngalan ni Jesus na madugos. Amen. Ngayong butang kapisapan mo ng mga kaisunan. Akong bahin karon mo babasa sa kanay bahin sa ito ay kaduhang servisyo sa worship through praise. Ang ginagawa natin sa ito ang song is inspiration ng mga sa ito mga song leaders. Then Detroit, all the glory in your presence. Then the meditation na gidala kanya sa Don Carlos Adventist Choir. Then sundan din kini sa intercessory prayer ni Brother Umar Lumbasa. Yung call to worship, the presider. Then hymn of praise. At ito ay kantahon ng atong 10 songs sa atong Youth Week of Prayer, His love that makes us happy. Then invocation sa atong speaker. Then tithes and offering na ako maghimo sa pagdala nini. Then good trilogy, bless thou the gifts. Then offer to be prayer na ako yapon na maghimo sa pagdala sa pagtampo. Then worship by listening to God's word. Scripture reading, pagdalon kini ni Brother Brian Gulis. Then prayer song, Now the Lord. Then the pastoral prayer na pagdalon kini ni Elder Arlene Lupasa. Then hymn response, prepare our hearts. Then the message in song na pagdalon kini sa Don Carlos Adventist Youth Choir. And then before kita maminaw sa ato ang magsusulti, maminaw kita una tagaan sa atong panahon ang children sermon alang sa mga bata. Then humani ana atuloy introduce itong speaker. Then hymn of consecration, benediction sa
pagkadalang kay Brother Steve Anthony Bayula. Then response, congregation, we response Amen. Then anthem of assurance, we have this hope. Then your presider, Pastor Jonas Alvarez. Then our song leaders, Sister Hazel Bagamano, Sister Mayra Española, Sister Rochelle Balvis. Then our pianist, Sister Minien Panchuso. Then our serving deacons this morning is Brother Abiner, Brother Okaya, Brother Poryo, Brother Rubli, Brother Panagiton, Brother Rubli, Brother Basilio, Brother Kalusak, Brother Española, Brother Sikong, and Brother Rodil. So we feel the presence of God as we continue to have our worship this morning. Let us sing our theme song for our opening song, This Love That Makes Us Happy. Shall we all sing? This love that makes us happy, this love that turns away. It helps us find, it makes us kind to others every day. God is love, where His little children. God is love, He would be like me. This love that makes us happy, this love that turns away. It helps us find, it makes us kind to others every day. This world is full of sorrow, of sickness and sin. With loving heart we'll do our part and trust us all to be. God is love, where His little children. God is love, He would be like me. This love that makes us happy, this love that moves away. It helps us find, it makes us kind to others every day. And when this life is over and we are all above, our soul shall be eternally of Jesus and His love. God is love, where His little children. God is love, He would be like me. This love that makes us happy, this love that sweeps away. It helps us find, it makes us kind to others every day. Let us bow our heads for prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, which art our great Redeemer, thank you, Lord, for the Sabbath day. Thank you, Lord, for giving us a time to worship Thy name in spirit and truth. And as we start our worship, Father, may you send your holy angels to be with us, and may you send your Holy Spirit to help us today, Lord, as we study your word. Father, may you bless each one of us and give us the knowledge and wisdom and prepare our hearts, Father, for the message this morning. And dear Father, we thank you for everything. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers, to the complete forgiveness of all our sins. In Christ's name I pray. Amen. Dili pa nato ko na itong tithes and offering. Ito na sa po'y pagbabasahan din dito ni siya nakitabo sa Brazil. Ang uluhan, the neighbor's notice. The city of Salvador, Brazil is changing. The Adventist church is growing fast there. But despite the strong growth, an intern area still exists in the city. For years, Jose drank alcohol and disrupted the community. Ari knew that Jose was unemployed, so Ari offered him a job with his construction company building churches.
Then Jose noticed that Ari treated him well and talked about God a lot when others treated him rudely. Inside, Ari invited Jose to read the Bible with him, and Jose felt his heart change. Things he had once loved, he no longer cared for. His life was transformed. Jose accepted Jesus as his Savior and asked to be baptized. And Jose's neighbors saw the changes in Jose. He no longer played loud music and wasn't drunk every evening. The neighbors asked, "What has happened to you? You're so different." "Admit Jesus," Jose said, his eyes shining with joy. Some doubted that a drunkard could change so completely. Jose began inviting his neighbors to his home on Friday nights to talk with them and pray for their needs. And Jose pointed to the Bible, showing them a Creator who cares deeply for them. And Jose's neighbors are getting to know God. As a result, 10 people have been baptized and more are preparing for baptism. Small groups such as Jose form the core of the church in Salvador. This small group grew into congregations, and this congregation divided into more small groups and spread throughout the city. 5 years ago, the church leadership in the state of Bahia, where Salvador is located, set a goal to build 1,000 churches in 5 years. They reached their goal, and all 1,000 churches now hold new congregations. The 1,000 churches across Salvador and the state of Bahia represent growing congregation of believers who, like Jose, have been changed by Jesus. And Jose's life testifies that no matter what struggle someone may face, Jesus can transform their life. Now this time, akong gihangyo ang ato ang mga deacons to stand. Your regular and systematic offering called promise and your partnership with God. He promises, give and it will be given to you. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. In Luke chapter 6 verse 38. If you doubt this promise, test God, prove Him, and you will see for yourself. Now this time, our deacons, they are now ready to collect our tithes and offering. Dalaygon ka o Diyos sa tanang panahon, tungod kay ikaw nagahimo sa paghatag ug panalangin sa matag sa kanamo, labi na sa pagpanarbaho, sa mga negosyo na ikaw nagahimo,
sa paghatag niini ug panalangin din karon nakahimo mo sa pag-uli sa among mga halad ikapulot ito kanina. Ginoong Diyos, ikaw ang panalangin niini kung mahimo kani nga dako ang gamiton sa pagduso pa sa imong buluhaton sa pagsangyaw sa imong balita. Ikaw ang panalangin sa mga kamot nga nagauli niini na ikaw maghahatag pa kanila og doble ng mga panalangin sa ilang tagsa-tagsa ka mga negosyo sa pagpanarbaho nga ikaw maghatag kanamot kanunan ug maayong panglawas. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pagpapalangin. Amen. And for our scripture reading, it is taken from 2 Timothy chapter 4 verses 6 to 8, and it states that, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing." Let us serve kneel for those who are able to kneel. Donate more and give more. The blessed will be bestowed upon us. And also, dear Father, we thank you for answering all of our prayers. We thank you for cleansing us from all of unrighteousness. This is all we ask. In the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. We thank you, Lord, for hearing our prayer. Your full assurance, we claim so dear. Now prepare our hearts, our minds make clear. Make your church ready, your message to hear. Amen. Ba na si Bel?
happy kay Sabbath karon? Nganong happy? Kay? Naibalon? Okay. So kung mag-story, ibutang ang hands. Okay. Dili mag-talk ha, kaya aron makasabot kang ate o sa inod. Okay? Sige. Atong story, karon, kisay gusto mahimo rich. Ha? Okay, sige. Atong story karon, usa ka boy. Young boy, ang iyang father is very rich. Unsa gyud ang rich? Dato kaysa nga iyahang papa. Pero kaning boy, ang pangalan niya kasi makatagaan. Okay, what's your name sa boy? Si Tammy. Si Tammy ang name sa boy. So, ito yung name sa boy? Okay. Kandi si Tammy, good boy, but naa siya'y bad habits. Gusto kayo ng bad habits? Gusto ng bad? Ha? Oh, bad things na siya buhaton nga. Dili siya kabalo nga bad ito, pero iyang ginabatong siya sa iyang daddy kay bad. Pero dito siya maminaw na siya bad habits. One day, nabalaka iyang daddy, ganong rich man. Nabalaka siya kay si Tammy, murag nag-evolve na iyang mga bad habits. So, niadto siya sa iyang friend na wise master. Sa iyang wise? Oh, smart. Good. So, niadto siya sa wise master. Wise master na, balaka mo sa akwang son na singis ito? Okay, nabalaka mo sa kong son na si Tammy kay naa siya'y bad habits. Dili na ako siya makontrol. So, niingon si wise master, okay, bring Tammy to me tomorrow. So, idala si Tammy sa wise master. At to sila, good boy man si Tammy, di ba? Naalang siya'y bad habits. Naglakaw sila sa wise master sa gawas. Ang wise master, okay, come here. Say pangalan gani? Okay, come here, Tammy. At sila dito, oh. Na ay isa ka sagbot. Ang wise master na. Ibutan ang sagbot, Tammy, please. Iibot ni Tammy, wala. Yes, kay good boy man si Tammy. Ni-obey siya, iyang iibot. Naibot niya, wala. Very good, guys. Sagbot na niya gamay. Okay, yun sila. Kung sila sa unahan, na gamay na. Ingon ana, kana. Ibtas anak Tammy, babe, please. Iibot ni Tammy, wala. Iibot. Naibot niya, wala. Very good. Naibot niya. Sa'yo pa man-ibot doon. Pag-abot niya sa unahan, ay talisay. Kanagdako na tree. Ingon dahil itong wise master, ibutas sa Tammy, babe, please. Ato si Tammy, yan naibot. Naibot niya, wala. Naibot niya ang tree, wala. Nganong wala niya naibot? Kay dako, ang iyong roots kahit na. So, dili niya maibot. Ano siya sa wise master? Wise master, kaya na ako maibot. Hindi ko strong enough. Maski ikaw, wise master, hindi ka kaibot. Okay, so lingon ang wise master. Pagalo ka, Tammy, ingon na itong habits. Basta gamay pa, sa'yo pa ibuton. Dali pa na ito, ha? Utro, dali pa na ito may lisan. Pero kung basag na nato, ang grow na, maparehas na sa tree, agoy, it will consume us. Mahimok na na yung bad. Ma-destroy ang atong mga good things tungkol sa mga bad habits, dili na nato ma-ibon. So, children, kung paglumon mo ni nanay, ni tatay, ni daddy, ni mami, ni mama, o ni papa, listen. Kung nino siya, ayaw buhata. Because kung dili mo mag-obey, there will come a time na mahimong tree ang bad habits, mahimo mo, ma-destroy mo o ma-consume ang inyong mga good deeds o mga good habits. So, you should listen sa parents kung ignore mo kung bad or good. Okay? Nagkasinabot ha? Kung kadlungan ni nanay o ni mama o ni papa, maminaw dili. Kung mingon na rin mag-cellphone pa dili. Okay, so that's the story today. Thank you for listening.
naog ka. Akong bahin karon mag-introduce sa itong speaker. Ato ang speaker was born and raised here at Municipality of Don Carlos, Bukidnon. He graduated his elementary education way back 2006 here in Don Carlos Adventist Elementary School. And his secondary education, he was graduated on the year 2010 at Lakeview Adventist Academy. During sa young college year, he graduated in tertiary education on March 2015 at CMU or Central Mindanao University with the course Bachelor of Science in Civil Engineering. And he was blessed with the Lord on November 2015. He passed the licensure examination for civil engineer. And then currently, he is working as a planning and design engineer at DPWH Bukidnon, 2nd District Engineering Office at Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. He is the second son of 4 sons of brother Gomer and sister Jane Joanne Dumpasan. Mga kaigsunan, ang ato ang magsusulti karon muli lain si brother Giovanni Collantes Dumpasan atong ihatag kaniyang ang panahon. Sa makausap pa, may buntag sa tanan. Happy Sabbath! Akong kaugalingon na kulbaan ko kuno kay kani siya ng series. Pero first time mo siya sa Don Carlos na ang atong week of prayer naka-live kita sa Facebook. So, katong mga friends na to nga wala diri, gusto na to sila makapaminaw sa ato ang wali karon. Pwede na to i-share ang video kung mulot ta og live karon. Mga kaisunan, karong kabutagon, pasalamat po sa ato ang Youth Department na grabe gid ang suporta. Sugod atong Sabado. Kay 1 week man niya ito ang Youth Week of Prayer. Naagit sila no. Ato ang mga kabatanunan, apil sa pagkanta, pag-ampo, pagminsahe, kasagara sa itong mga speaker. In a long time, grabe na gilugay pag sila last na kaminsahe. Napuyuban ng mga first-timers. Nagpasalamat kong i-accept nila ang challenge. Salamat po sa mensahe sa awit. Nagihatag sa Don Carlos Youth Choir. Kato siya, bisan pa o daghan kay ni Ato. Pero pasalamat ko sa to ang director sa Youth Choir no nga may mga saba, kaya kung mga makasabaan, may mo kuwan yun, mo tunong yun. So daghan din kaayo nakaparticipate sa mga pagkanta. Mga kaibigan, daghan kaayo kangay pasalamatan ang atong board na grabe ang suporta sa mga kabatanunan. Ako lang i-announce na ang ato activity ng hapon, suportado din sa church board. Dako kayo ilang sponsor ng ini alang sa ato ang Global Youth Day na gift giving program.
Makita na ba? Okay. So, another thing mga kaisunan, salamat po ko sa mga police, no? Ako mga co-speakers nga bisan pa sa walay pananghid nga paghatag sa mga mensahe ilang gidawat. Ako lang i-review mga kaisunan ang mga nahitabo karon nga semana. Sa first night na to, ay ang ato ay youth prayer di theme ni siya og love is a verb. O kani siya ang mga mensahe nga hinihinig giandam ni siya gikan sa General Conference sa Adventist Youth Ministries. And kita diri sa Don Carlos nakahimo sa pag-participate karon nito week. Sa Love is a Verb series adunay 8 ka series. 8 ka sermons. Ang atong first sermon dala kini ni Sister Kay atong first night hapon day during atong AY program. Ang iyahang title sa iyahang message, to love is to sacrifice. For the next day, Sunday night, gihatag po ni Brother Clifford kanino. Si Sister Kay Torres o si Brother Clifford kanino, first time nila nga maka-speak nga in front, labi na po, kita po tanan sa live yun nga pag-speak. And in a long time na po, sa last nila pag-decide, dugay na po. Hindi sila mga college students. Next, for our Monday night na session, we have Sister Rona Jean Tali discussing to love is to forgive. So, nakita ninyo ang trend mga isunan nga nung love is a verb. Kaya ang word to verb is an action word. Without an action word, you cannot express love. So, one expression is, sa ito una, to love is to sacrifice. Next, to love is to be grateful. Ito sa kang Brother Clifford kanino. Ikatulo, to love is to forgive. Ikaupat na ito mga isunan, i-discuss kini ni Brother Brian Goles, to love is to trust. So, naagdihan sa to love someone, you must be able to trust them. So, kung naata ato, nakaparticipate na, nakakita ito sa mga mensahe, mga isunan, mabless ta, kaya naman, makapaminaw ito mga mensahe na usaon di ay paghimo sa action or expression sa gugma. Ikalima, we have i-discuss kini ni Sister Lovely Day Lupasan, to love is to obey. And dito muna siya sa Wednesday night na to. Then sa Thursday night, we have to love is to worship. Kini siya i-discuss ni Brother Steve Anthony Mayola. O kita na ito diba diha sa ito ang quotes. Once we understand His great love, serving and worshiping is not a duty, it is a joy. Makita ito mga isa na daghan siya mga points. Kada mensahe ay mga punto nga duwag yung makuha. And lastly, wala ko naka-picture siya. Kung i-attach lang naka-picture no, kay kalimut ko gabi mag-picture siya. Ato ang last night na speaker, si Sister Mityin, Faith Panchoso. Ingon siya sa iya mensahe, love for God and our fellow men should lead us to share the message of salvation. To love is to share. May sunahan ang akong topic, ang ikalas na ito kasesyon, mao ang to love is to obey. O gani siya nga session na ito may sunan, makita ni siya sa 2 Timothy 4:6-7. Pero atong ipabasa sa ito ganina, hantod sa 8. Ato na mabalaan later on, nganong kaning ang teksto nga makita na to sa to love is to wait. Nako illustration mga kaisunan, na sa ka-experiment. A marshmallow experiment. Ang mga marshmallow experiment sa ka-scientist nga nag-research nga, iyang research ang mga kabataan kung sa ilang reaction nga hatagan sila og marshmallow karon
pero isa ra kabuok. Kung muhulat sila og mga isa ka oras o 2 ka oras, mulakaw sa kadyon ang mga scientist, mubalik siya. Kung dito na sila muhulat sa mga pagpangayo sa marshmallow, duha na ilahang makuha. So, kung kita itong mga kaisuunan, ato ang gawaton ang marshmallow karon or muhulat ta o mga pila ka oras para mahimong duha ka mga marshmallow. Iyon sa mga research, kato siya nga scientist, nga ang katudaw naghulat mas nahimong successful sa kinabuhi. So makita na naman isanan, waiting is a difficult posture to learn. But good things comes to those who patiently wait. Kinsa man diri ang nakatisting na o paghulat, ito tingalitanan. Nakahulat na sa bus, muagi, nakahulat na kung kanusa, mubayad o utang at mga kailang na nagutang. Daghan kayo ng mga instances na kita nakahulat. Unsay feeling mga kaisunan kung kita magahulat? Di ba mura o something kanang mura ka ma-frustrated or mura po ta o kanang ma-anxious. Nga nung ma-anxious na tamay sunan, di ay kanini ay word na to wait ang paghulat. In Hebrew text, ang meaning kay nana, to be much pain. Para din murag masakitan ni kana, to shake, to tremble, to be wounded, to be sorrowful. Mo din siya ang meaning sa word na to wait in Hebrew text. That's why, kana bitaw na atay ginang-desire, o napatay ka ng gipromise at tuwa o niya, sometimes naman ma-impatient na ba? Kana na yung word na impatient, na dili pa mahimong pasensyoso, muna na ang waiting time or waiting game na portion. So, important din nga, we have to focus on God in waiting. Naay ay two hardest tests in life. Usa man yung two hardest tests in life. The patience to wait for the right moment and the courage to accept that we waited for nothing. Diba? Lisod ka ayaw mga test ni mga isunan, di madalang copy. Di madalang mong pamupya. Kanina test, kita tanan nag-aagi ini-ini. Ang pagpasensya sa paghulat, diha sa right na moment. O ang courage na atong i-accept na nagulat pa sa wala. Mo din ang mga hardest test in life. But, while we wait, let us wait patiently. Butang diri, waiting becomes possible when we know and trust the person we are waiting for. Kapatay mga nakaisunan kung tingali sa mga batanon karon ka nang maghulat mo, sige na sila gusto na true love waits. Magulat sila. Kung kabalo ka sa inyong ginahulatan, di ba look forward ka? So, we know nga, ganun yung waiting, kung kailan ka sa atong ang gihulat, o ato siyang gi-trust, ganun siya worth it ang ato ang paghulat. Na mga spiritual lessons in waiting. Una, it can focus our attention away from things and back to God. And duha, ang atong motibo, atong mga desires sa kinabuhi, maklaro. Ano man? Through time, makita, ganahan kikaan ng cellphone. Pero pagkabot na kusunahan, lahat naman rin mo ganahan ng cellphone. Through time, mga isunan, if we wait, mas maklaro ang ato ang mga unsa gid ay gusto or purpose na sa atong kinabuhi. Katulo, it builds perseverance, spiritual stamina. Mga isunan, kung wala nilay kay kadasigon, ang pagbulat, mauna siya
dako kaayo nga tabang sa Ginoo sa tuwa para matest ang atuang kadasigon. O ikaw pa it opens the door to developing spiritual strength such as faith and trust. Nagaampo ta di ba mga isunan kada gabi nga Ginoo ta liguron nimo ang among pagtuo. Ang kanang panahon sa paghulat mga isunan, mao na siya ang paglig-on sa imuhang pagtuo o pagsalig diya sa Ginoo. Makatingala ta anong sige ra matagulat kay di ay ang Ginoo naga-work diha sa atong kinabuhi. Ikalima, it helps us to see the bigger picture of God's plan. Kani di ay time mga kaisunan, pakayon sila di ba? Sa kanang ako personally maka-experience ko ana nga giingon that time heals. O ang oras lagi makahilom sa sakit. Tinuod na mga isunan kay ano man, if we wait in time, we can see the bigger picture of God's plan for us. And lastly, it teaches us to live by faith because we may never know why we have to wait. Daghang story sa Bible na nagulat. David, an object lesson in waiting. Ano man? At the first, di ba? At the first, giadto siya ni kinsa itong prophet nga mo'y ni-anoint kang David. Di ba gi-anoint siya at an early age, pero nahimo siyang king after padugay pa kayong panahon. Kang Elijah, the problem of rushing. Si Elijah, kapatay mo atong nasa sa Mount Carmel nga katong nagulat siya sa Mount Clouds para magulan. Tungod sa iyang magdali-dali, nahadlok siya, lukod na noon siya, nag-threaten na noon niyang life. Sa iyang pagdali-dali. Wala siya kamulan. Another is si Sarah, wife of Abraham in God's time. Kaya ito, di ba? Si Sarah nagulat kung pila ka tuig, kaya siya nakaanak. We have Isaiah. Isaiah take delight in the Lord. Dito sa Isaiah chapter 52, ingon si Isaiah nga in time, we have to delight in God. May sunan, kani siya ng mga illustrations nagpasabot nga ang pagulat di ay importante. Ang pagulat importante. Before we proceed to our main study, let us bow our heads for prayer. Let us pray. Our Heavenly Father in heaven, we thank you for this time that we study your word. Father, send your Holy Spirit in us so that we can be able to comprehend our main study for this morning, this hour of worship. Dear Father, help us and open our hearts so that we'll be able to learn and accept the lessons that we'll be hearing this morning. These all things we ask in the loving name of Jesus we pray. Amen. Let me share to you a story. This is a story written by Max Lucado, a writer and a preacher, that happened in Armenia. Armenia earthquake, mga kaisunan. It happened in December 7, 1988. Magnitude 8.2. Mga kaisunan, wala pa taka-experiensyahan na diri sa ato sa Bukidnon. Atong na-experiensyahan na itong last 6.5 pa matingan ito. 6.4 or 6.5. Ang nahitabo dito sa Armenia, mga kaisunan, magnitude 8.2. The telluric movement of the ground in just 4 minutes, mga kaisunan, 4 minutes lang, destroyed almost the entire nation and killed about 30,000 people. Moments after the deadly earthquake, katong nga story mga isunan, nayo sa kapapa, gidagan niya dito sa eskwelahan, kaya nga naman, ayang anak ko sa eskwelahan, ato nga linog.
O sa iyang pagdagan dito, nakita niya nga ang mga building na nahugno, na in rubbles, in debris. So, sa iyang pag-search nito, iyang giuban sa mga parents sa ubang children po, ilang i-search ang through the rubbles, ilang i-search yun, para makita ilang mga anak. Then na-remember sa usa ka papa, ang iyang promise sa iyang anak, ingon siya, no matter what happens, I will always be there where you are. Muna yung i-promise sa iyang anak. Then, later on, driven by this promise, he found the place where his son's classroom was. Nakita niya ang classroom sa iyang anak. Nadili dito dapat ang classroom sa iyang anak. O dito siya, nagsugod siya o tanggal-tanggal sa mga debris, mga bato, mga walls ng mga nagtumpag. O uban, apil na ito uban ng mga parents o mga children. But many of those who approached the place, itong mga uban na nasa kilkilig lang, ingon na sila nga, it's too late. You know they are dead. Nothing can be done. But the father did not give up. 8 hours had passed, 16 hours, 22 hours, and finally 36 hours. Diba? In just 24 hours of the day, nalapas na mga isunan sa kadlaw. Iyan yung i-search ang maong lugar. And his strength is nearly depleted. But he never refused to give up. Ang katong amahan, wala i-give up. Finally, after 38 hours of anguish, he removed a large piece of wall and heard his son's voice. Anak na ba ang mamahan? Arman, ano pangalan siya anak? Ingon siya. Sunungan niya anak niyo si anak, Dad, here I am. Then the boy uttered these precious words. I told the other children not to worry. That if you were alive, you would come to save me. And by saving me, they would also be saved. Because you promised me that no matter what, you would always be with me. Mga isunan, gani siya sa story na naitabo dito sa Armenia. Unsa man ang ato ang makuha nini. The same promise this father gave to his son was also made by Jesus. Ingon si Jesus sa John 14 verse 3. I will come again and I will take you myself so that where I am, you too may be. Let's now move on to our main study. Nganong magulat man ta? Why do we wait on Jesus? Unsa kahatong mga motivation kita nagahulat kay wala gyud kalibutan. Wala naging pagkasa. Gusto na ta moadto dito sa langit. Apan naay mga rason na atong i-share atong pagstudihan karon nga kautuhon. Reason number 1. Both the Old and New Testament are full of promises of Christ's second coming. Di ay mga isunan ang atuang Bible, the Old and New Testament, puno siya sa mga promises nga ang Ginoo mobalik. Si Ginoong Hesus mobalik. Isa ni anak, for example, sa Old Testament, adunay 1,845 ka-references. Makita na to sa Old Testament na nag-mention of second coming. And a total of 17 books sa Old Testament nag-mention sa second coming sa Ginoo. Now, in the New Testament, aduna like 260 ka-chapters. Pero 318 di ay ka-chapter nag-mention sa pagbalik ni Jesus Christ. Kung ato na siyang i-ratio mga isunan,
in every 30 verses, adunay isa ka verse nga nag-mention of second coming. And 23 out of the 27 books of the New Testament nag-mention sa second coming. So mga kaisunan, if we believe in the Bible, the second coming of Jesus Christ will mahitabo mga kaisunan. It will happen. Because most of the references of second coming makita yun sa Old and New Testament. Ikaduha nga reason, the second coming will be Christ's return to fulfill all remaining prophecies. Kung nag-study ta sa propesya mga kaisunan sa Bible, ang pag-abot ni Jesus Christ maoy mo-fulfill anak tanan. Ang pag-abot ni Jesus Christ maoy maghatag ka nato og answer sa atong mga pangutana, aning mga butang na dili nito masabtan, labi na sa atong pagbasa sa panahon ng magbasa na sa atong Bible. Gibutang diri, the second coming will be Christ's return to fulfill all remaining prophecies. At His first coming, Christ was the suffering servant. Diba? Nakaabot ng Jesus Christ at panahon sa Bible times. But in His second coming, He will be the conquering King. And at His first coming, Jesus arrived in the humblest circumstances. And at His second coming, Jesus will arrive with the armies of heaven by His side. Mga isunan, daghan kaayo o mga propesiya sa Biblia nga nagapamatuod ni ini o atong ini lauman. Ikatulo, through the centuries, Christians have eagerly awaited the fulfillment of the promise of Jesus' return. Mga isunan, ang mga Christians dugay na nga naghulat diha sa pagbalik ni Jesus Christ. Dili ko maingon nga karon nga Christians. Diba? Pag langyaw ni Jesus Christ dito sa Bible times, adunay nabuo nga mga grupo sa mga magtotoo gitawag og Christians. Isa may naka-membro nini, sila Apostol Pablo ug atong mga disipulo. Mga 12 disciples of Jesus Christ, also Apostle Paul, and also mga deacons na sa early church. They were Christians. Ug ato makita no nga kanini ay pagka-Kristohanon, dili na din kay ato karon ra nga panahon. Ug dili sa una pa, nadunggan na yung mga Christians nga nagahulat gid ay sa pagbalik ni Jesus Christ. Karon, as we focus more on the application or in-depth sa atong study, let us read some Bible verses nga gi-mention ni Apostle Paul. Unsa di ay ang mga insights ni Apostle Paul on waiting. So, una nga insight na ito makita sa Bible, makita sa letter ni Apostle Paul dito sa Thessalonica. Ingon siya dito, makita sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do, who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, and so through Jesus, God will bring Him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with the cry of a command, with the voice of an archangel, and with the sound of a trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds
to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore, encourage one another with these words. Nakita ninyo sa verse 17, mga kaisunan. Sa verse 17, then we who are alive. Pasabot di ay ana, mga kaisunan. Sa panahon ni Pablo, nagatuo siya nga moabot si Kristo sa iyahang panahon. Kita nga makaroon nga buhi. Magtagbo diha sa Ginoo diha sa langit. Ug ato siya kita pagadalawin sa langit. Nakita niyo, mga kaisunan, even the early Christians believe that Jesus will come again. Kanina yung mga kaisunan kung magulat na, muli niya ang nabati ni Pablo no, nasamtang nagulat siya. Nakita niya kung ano sa binay ka precious ang mga words sa Ginoo. O dito na iyan isaligan yun ang maong nga mga letters. So, ikaduha nga insight ni Paul on waiting is found in 1 Corinthians 15:51 and 52. It says, I will explain a mystery to you. Not every one of us will die, but we will all be changed. It will happen suddenly, quicker than a blink of an eye. And at the sound of the last trumpet, the dead will be raised. We will all be changed, so we will never die again. Mga isunan, kanimang ng panahon, sa singinag mensahe ni Pablo, kapoy na kaayo, grabe na niyang work tirelessly to the cause of the gospel. Tingnan niya, hapit na siya maabot sa iyang time na mamatay siya, kaya ginagugod na siya. Iyang mga words, mga isa sa letters dito sa Thessalonians to the Corinthians, it's full of promises that even though we die, we will rise again. We will be resurrected and we will meet God in that heaven and we will not die. We will never die again. Gipang claim ni Paul ang mga words ni Jesus Christ, ang mga words sa letters o sa mga teachings ni Jesus Christ on the gospel that God died and rose again on the third day and He was raised up, ascended in heaven. Last insight of Apostle Paul on waiting. Muna siya ang ibasa sa ato ang igsuon kanina. Makita sa 2 Timothy 4 verses 6 to 7. Ana siya diri. For I am being poured out like a grain offering, and the time has come for my departure. So kanina nga tayo mga isuunan, nana siya sa end time sa iyang mga sa ministry. Hapit na ni siya panahon nga mula persecute sila. Yan siya nga, for I am being poured out like a drink offering, and my time has come for my departure. Ana din siya. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. The passing of years did not discourage Paul, Apostle Paul. Ikutan siya dito sa verse 8. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but all who have longed for His appearing. So katuloy tanan nga nagahula diha sa pagbalik sa Ginoo. Kita di ay naay lugar o naaputay crown of righteousness ay hatag ang Ginoo alang kanila. So, sa panahon di ay nga nagmensahe si Pablo, iya ginang claim ang mga promises sa Ginoo. Nga kung maghulag lang gid siya diha sa Ginoo, musalig siya sa Ginoo, adunay crown of righteousness na ihatag sa iya. In conclusion, mga isunan, why did Apostle Paul's faith
about Christ's second coming grew stronger over the years. Because he loved and looked forward to the second coming of the Lord. Kita ba mga isunan? Hulag bata, nag-ampo bata, nga gusto na lang mubalik ang Ginoo. Say amen. Mga kaisunan, nga mas nidasig pa yun ang pagtuo ni Paul because he who loves waits. Because he who loves the Lord is to faithfully await his return. We must wait patiently for the Lord's return, just as the Father waited to save his Son. Today, I invite you to await with love the coming of the Lord. I invite you to ask God to prepare you for the day when Jesus manifests himself in the clouds of heaven. Ingon pa sa Matthew 22 verse 34 to 40. Ako lang i-quote ang verse 37 to 40 mga isunan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. To sum up, our love is a verb series mga isunan. Ibutang diri, as love is a verb, so shall we express our love to God and to our fellow men, these acts of love. To love is to sacrifice. To love is to be grateful. To love is to forgive. To love is to trust. To love is to obey. To love is to worship. To love is to share. To love is to wait. With so much love God has given towards us, sending Jesus Christ to die for sin and save humanity, we are now able to be God's appointed vessel of love towards others. Let us pray. Our Heavenly Father, may your love dwell in us so that we can truly express what love towards you and towards our neighbors. May your love bind us all together so we can be able to patiently wait for Jesus' soon return. Amen. May God bless us all and salamat sa pagpaminaw. Happy Sabbath. In behalf sa Adventist Youth Department, kami nagpasalamat sa inyong suporta and a simple token of appreciation mo ang ihatag sa among mga speakers. So, among gihangyo ang tanan ng mga speaker gikan atong Saturday until today na please anhita sa atubangan. And also we will give a certificate of appreciation. Central Lily Dale Adventist Youth Ministries present this certificate to Mr. Clifford Canino for his active participation as guest speaker for the Youth Week of Prayer 2023 with the theme Love is a Verb series given this 25th day of March 2023 at Don Carlos SDA Church Compound, Don Carlos Sur, Don Carlos Bukidnon. Signed by our chairperson, Church Board of Don Carlos SDA Central Church, Brother Gomer Dompasan, and our District Pastor, Solomon D. Soiner. To Brian Goles. Lovely Dale Dompasan, Steve Anthony Bayola, Mingin Faith Panchoso, Giovanni Dompasan, and Kay Torres.
dear Lord, as we depart from this place, and thank you for the wonderful message and songs that we have heard this morning. Help us to remind it in our hearts and minds always. Thank you for everything. In Christ's name I pray, amen. Okay, happy Sabbath mga kaisunan. Doon na tayo pagkakaro, no? So, mga bisita, mga membro, no? Binta, doon na tayo gandang na pagkaon alang sa hiniusan na pagkaon para pagkuhan. Daghang kayong salamat mga kaisunan. Mga kids daw, para sa itong Global Children's Day, ani diri sa front. Kaya para magsabot sa program yung hapon. And alam sa itong Global Youth Day, no, balik na alauna. Sugod kita alauna, kaya daghan kita panghatagan. Ug katungkol na yung mga care group na duha lang ako, pwede pa mo mudunga kung kinsa pa itong bisitaan. Kay 30 ka mo ang na-prepare, pero mga naapa sa 15 ang nalista. 15 pagkabuok, so daghan pa kayo ang kulang atong panahon. So, I announce nga una, anhin na ta mga kabatanunan alam sa itong Global Youth Day. O magpatabak ko na yung isa itong mga care group sa pagtultol sa mga balay po kay Basin Dilimik Tuon. So, salamat kaayo. Alauna ato amin. So sa mga kids, ani sa tabangan kay naay sabot ninyo sa Global Children's Day.
sila daron. Makat mo diya ba? Wala. Yo,